Breaking news po. Nako, grabe ang mga balita ngayon. Nagkagulo, nagkabalyahan. Winasak ngayong barbed wire dito. Libo-libong tao. Talagang nilusob na ang Malacanang. Ano na kaya ang nangyayari ngayon mga kababayan? Talagang winawasak yung barbed wire ng kapulisan. Galit na ang taong bayan dito, mga kababayan ko. Ngayon kasi, mga kababayan, Independence Day ng kaarawan ng kalayaan ng Pilipinas. So ngayon, talagang nagtungo yung mga tao doon papuntang Malacanang at hinarang ng libu-libong pulis. Talagang nagkagirian ito, mga kababayan ko. Talagang nagpupumilit na pumasok yung mga tao dito. Yung mga pulis naman, mga kababayan, naghanda ng pangharang. Nakita nyo naman, yung kulay asul na bakal talagang ginigiba ng mga tao. Nako po mga kababayan, ito na ba ang people power na sinasabi? Nako po, may pahayag si General Pokis dito. Nako po mga kababayan, di ba kahapon pinadlock at kinandado ang Senado. Talagang ginawa nilang sagrado, pamilyado. Mga kababayan ko, nakita nyo po, para hindi matuloy ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at SB Cayetano, talagang gumagawa-gawa sila ng paraan para pagtakpan ito. Talagang nagulat ang buong mundo. Isipin mo, gagawa-gawa sila na hinak daw itong website ng Senado. So ngayon naman mga kababayan, gulo-gulo na. Talagang na may nangyayari na. Sabi nga ni Ping Lacson, may clear and present danger ang Senado. Ngayon, ang palasyo naman ang sinusugod ng taong bayan. Nako po mga kababayan ko, panoorin natin ano na ba ang nangyayari. Bakit winawasak na ang barbed wire na ginawang pangharang ng mga pulis dito? Dito sa Mendiola, nagtipon-tipon ang libu-libong tao. Talagang nakikipaggirian sa mga pulis dito. Mga kababayan, panoorin po natin. Ito po ang pasabog. Naku, magugulat kayo, nagkakagulo na. Dito po sa balita na Pilipinas nating mahal, kuha ito ng, kung di ako nagkakamali, SMA9, nagkakatulakan na mga kababayan. Talagang nagkakabalyahan. Ito po ang mga militanteng grupo, mga rallyista at ng taong bayan nagsama-sama na dito. Ayan po. Nakita nyo po mga kababayan. Ayan, yung babae, ang lakas. Ang lakas. Galit na dahil sa nangyayaring pagnanakaw sa bansa. Mga buhaya ay patuloy na nagnanakaw. Kaya ngayon mga kababayan, ang mga tao nagwala. Sinisira ang harang ng mga pulis. Nakita nyo po mga kababayan, pilit po sila gumagawa ng eksena dito. May komosyon na nangyayari between the police at yung mga taong bayan dito. Ayan. Ito na. Ito na. Bakbakan na ito mga kababayan ko. Ayan mga kababayan na inaatake. Inaatake po ang kilos protesta sa Maynila. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko sure kung anong lugar ito. Basta sa papuntang Mendiola, papuntang palasyo ito. Na pilit na gustong pumasok ang taong bayan dito para maningil ng utang ng trilyon. Naku, nagkakagulo na. Sabi nila, tabi, dadaan kami. Tabi,
tabi, dadaan kami. Yan ang sigaw ng taong bayan. Libo-libo ito, nagkagirian na, nagkatulukan. Panoorin pa natin. Ayan, nagkakagirian po ang taong bayan. Ayan po, sa gitna ng bukbukan. Talagang hawak ang plaka na tabi-tabi. Dadaan kami. Dadaan kami! Tabi! Tabi! Dadaan kami! Ayan na, mga kababayan ko. Nagkakapukpukan na. Nagkakagulo na. Ito po, mga kababayan. I-sure natin kung anong lugar ito. Komisyon sa pagitan ng mga release at mga pulis sa Calao, Maynila. Nako, papunta pa lang Senado ito, mga kababayan ko. Ito pala yung sa Calao. Sa Calao, Maynila. Yung papuntang Senado po ito, mga kababayan. Dyan pa lang ay punong-puno na ng mga pulis para harangin ang libu-libong mga nagpoprotesta. Kaya dyan pa lang sa Calao, nagpang-abot na at nagkapukpukan na. Talagang winawasak itong harang ng mga pulis. Talagang gulo na ito. Naku po, mga kababayan ko, ituloy pa natin ang pukpukan na ito. Ayan na, hinihila na, mga kababayan ko. Ayan na, ayan na. Ayan na. May kulay-kulay pa ang buhok, mga kababayan ko. Talagang yung mga pulis nakatayo lang din at talagang nakahanda sa anumang labanan at pukpukan na mangyayari. Ayan na, pati media, nandyan na. At mga vlogger, nandyan na rin, mga kababayan, para sumabak sa balitang ito. Napakatindi. Nalakas, nagkakagirian. Ayan na, talagang inuhugot yung bakal. Akala mo si Aklas sa lakas ito. Alaka, inuhugot po. Alaka, ayan na. Mga kababayan ko, papuntang palasyo ito. Or papuntang Senado kasi Calao eh. Ano bang mas malapit? Calao to Menjola o Calao to Manila, Malacanang. Naku po, mga kababayan ko, dito may pasabog si Romeo Pocis, mga kababayan. Naku pa, panoorin po natin. May pasabog po si Romeo Pocis dito. Ito po. Major General Romeo Pocis, retired Philippine Air Force. May pasabog, ano na? May kudita pa. May kudita nangyayari. May military coup ba, mga kababayan? May lulusob ba? Sabi ni, Gatchalian merong clear and present danger ang Senado. Kaya isarado natin at ikandado natin. Nako po, mga kababayan ko. Alam nyo naman ng mga bulagaan, mga tuplok, na bendalo, natataranta na kasi nga merong kasama na bitbit si Marcoleta na another 14 na sundalo na magpapatunay sa pagnanakaw na ito. Kaya Major Pocis, General, eto na, may pasabog na. Panoorin po natin. Din, ang inyong armed forces, sabi niya, ay hindi bulag, hindi bingi, hindi pipi. At nararamdaman namin ang nararamdaman ng taong bayan. Ngayon, nung isang several days ago, ang sinabi niya, hindi bulag, hindi bingi, nawala na yung pipi.
So parang lumalabas na pipi talaga sila, na pipi na ba sila o bakit hindi sila nagsasalita na kondinahin itong matinding korupsyon na ito. Kung ang pagtulong sa taong bayan ay kinoconsider ni General Bronner na pamumulitika, ay may problema tayo sa bayan. Kasi sa tingin natin, hindi naman pamumulitika yung suportahan mo yung taong bayan para kondinahin at panagutin yung mga nagnakaw sa pera rin ng taong bayan. Ayan mga kababayan ko. Binanatan po si Romeo Browner dito. Dahil sinasabi niya, politika daw ang nangyayari na paglabas ng mga sundalong ito. Ganon din yung sinasabi ng isang retiradong kernel o kolonel na si Kirubin, na sinasabi niya, politika daw ang dahilan ng lahat, kaya nagsasabi ang mga sundalong ito. Kaya binas itong si Kirubin na ito na palaos na wala namang ginagawa. Nung nangangampan niya, sinasabi na pag siya ay nanalo, kamay na bakal ang gagamitin at ipaglalaban niya ang mga hinanaing ng mga Pilipino. Pag may korupsyon, kanyang sasapukin o kanyang lilipulin. Bakit ngayon, Colonel Kirubin, anong nangyari sa'yo? Bakit pinagdududahan mo ang grupo ng mga marino, ng mga sundalo na ibinis ang buhay sa digmaan para sa bayan? Pero bakit ngayon na sila ay naglabas ng mga hinanaing at sila ay nagpasabog ng balitang ito para ibulgar ang mga nadadawit na personalidad? At bakit ang kasundaluan ay ayaw nilang tawaging mga Marines ito? Dating mga sundalo ito. Ano kayo, hilo-hilo? Ala ka, General Browner may pasabog na. Binira, ay General Pokis pala, may pasabog. Binira si Browner dito. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si si retired General Romeo Pokis ng Philippine Air Force. Sir, good morning. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras at Happy Independence Day po sa inyo. Magandang umaga, Jade, Admar. Happy Independence sa lahat. Opo, General. Maayong buntag. Yes po. Sa pagunita ngayon ng ating araw ng kalayaan, paano ho ba ninyo maisasalarawan ang kalayaan dito sa ating sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon dito sa ating bansa? Okay, taon-taon sineselebrate natin itong ating kasarinlan, araw ng kasarinlan. Pero ang masakit nito, ang tanong ay, are we truly free? Are we truly liberated? The sad question, the sad answer is hindi. Dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, lumalabas na parang lumipat lang sa mga local na mga colonizer ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Marami. Alam nyo mga kababayan, totoo yan, hindi tayo tunay na malaya. May mga iba't ibang uri ng kalayaan. Tayo, malaya tayo sa kahit anong gawin natin. Pwede tayo magsabi ng kahit gusto natin, kahit anong sabihin natin laban sa kanila. Pero sila mga kababayan, malaya sila para magnakaw at pagnakawan tayo. Ngayon mga kababayan, napakalaya po ng mga magnanakaw at ng mga buhaya. Na kung sila ay kung dati, nung sila ay nangangampanya, sila ay ipaglalaban daw nila ang karapatan ng mga tao. Lulupigin ng mga magnanakaw at mga buhaya, gaya ng mga tuplok na magkapatid na tulpok. Kung dati, ang tatapang nila, kahit mga general, binabanatan nila, sinasabi nila, wala kang kwenta. Hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Sorry, General Kernel. Talagang wala kang kwenta, mga ganun Yabang-yabang ni Tuplok, mga kababayan ko.
Yung magkapatid. Araw-araw binibira yung mga buhaya at mga bugok at mga demonyong mga senador. Yan ay galing sa bibig ni Tuplok. Araw-araw na ginagatasan si Trillanes, minumura, si Madam Lenny, si Kiko, sinasabi pang bobo. Diba? Ngayon mga kababayan, kagrupo na. Kumbaga sa isang team Team Buhaya, mga kababayan. Kaya itong mga tuplok na ito, kung may budol na 20 pesos sa bigas, merong tuplok na budol na manloloko. O tuloy pa natin, mga kababayan ko. Yan ang sabi ng mga tao. Aming mga mahihirap, meron pa rin injustice sa ating bansa. Okay? Tapos maraming mga korupsyon na nangyayari. So, ang mga namumuno sa atin, lalo ang ating mga politiko, ay ilang pamilya lamang. So, habang ilang pamilya, ilang mayayaman, ang yumayaman, yung mga kawawayan natin ay tuloy pa rin naghihirap. Yan ang masaklap dito. Opo, baga tayo hindi malaya mula sa mga politiko. Tayo, mga Pilipino rin ho ba ito? General, tama ba? Dahil tayo pinaglaban natin ang ating kalayaan mula sa mga dayuhan. Pero ngayon parang iba na. Anong masasabi po ninyo, General? Tama yun, ano? Dati ang kalaban natin, mga dayuhan. At marami tayong mga ninono ng mga namatay para ipaglaban ng ating katarungan, yung ating independence, yung ating kasarinlan. Pero ngayon nga, mga lokal na tao, mga politiko, ang nagpapahirap din sa atin. Opo. Gaano ho kahalaga yung papel naman po ng mga uniform personnel sa pagpapanatili ng kalayaan po natin at siyempre yung soberanya ng Pilipinas? Okay, pagka tinatawag natin soberanya, no, itong ating national integrity, yung ating sovereignty, malaya tayo ngayon sa mga sumasakop sa ating mga dayuhan, pero sabi ko nga, tayo ay hindi lubos na nakawala dito sa ating independence dahil nalipat lamang sa mga lokal o yung mga Pilipino rin ang nag-aapi sa atin. Ngayon, yung mga sundalo natin ay of course meron silang mandato to protect the country, external threats, ganyan. Pero ngayon, nalalagay sila sa mga challenge na dapat protektahan talaga nila ang ating mamamayan. Hindi lamang protektahan ng Estado, kundi protektahan ng mamamayan sa mga nangyayaring kaguluhan dulot nitong matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Pero itong mga politiko, itong mga opisyal ng gobyerno na nasasabi po natin na baga ito yung banta, no, sa kalayaan ng ating bansa, ay may impluwensya ho ba yung mga dayuhan din? Naiimpluwensyahan itong mga Pilipino, mga politiko, mga leader, opisyal ng gobyerno sa ating bansa, kaya nagkakaganito po tayo? Wala ring mga direct na pagkikialam sa ngayon, ano, ang mga ibang bansa. Pero siyempre may mga impluwensya sila diyan dito sa ating mga oligarkiya. Dahil nangyayari dito sa atin, sa bansa natin, lahat ng mga malalaking negosyo ay hawak ng mga oligarkiya. At may mga may mga link, direct at saka indirect link yan sa mga ibang bansa tulad ng US, China. Ayan mga kababayan ko, o ano naman ang sinasabi ng mga tao? Walang bayag ang AFP at PNP dahil sa maleta. Nako po mga kababayan ko, ng mga pasabog ng mga taong bayan na galit na galit. Lantarang nakawan talaga nangyayari sa ating bansa. Puro bendalo. Yung mga tuplok, walang kwenta. Alaka mga kababayan ko. Hindi nga bulag, bingi at pipi sa salita, pero sa aksyon ganun dahil dilat sa maletang pera. Bayad na ang AFP, NBI at PNP, sabi ni Jaguar. Maleta member kasi ang AFP. Hindi bulag at pipi pero ramdam namin ang bayad. Lako po, mga kababayan ko. Matindi po ito. O, tuloy pa natin ang pasabog ni General Pokis dito. Opo.
Bilang isang Pilipino, papaano ho ba maipapakita ng mga ordinaryong Pilipino yung kanilang pagmamahal sa ating bayan, pagtatanggol po sa ating sa kalayaan po ng ating bansa? Ayan mga kababayan ko, talagang matindi ang kaguluhan sa Pilipinas. Bali-balita nga po mga kababayan, may malupit at higanteng rally na mangyayari sa buong Pilipinas. At yung mga kababayan natin uuwi pa sa Pilipinas para sumapi sa dambuhalang rally na ito. Bilang mga Pilipino, dapat tayo ay magkakaisa, no? Tayo nagtutulungan, na tayo ay sinusunod natin ang mga batas, okay? Pero ngayon, dahil dito nga sa matinding korupsyon, dahil sa matinding pagnanakaw, dahil sa mga pananamantala ng ating mga leader, ay dapat magkaisa rin tayo kasi karapatan natin yon para ipaalam sa kanila, ipaalam sa buong bayan na dapat managot itong mga taong nagnanakaw sa bayan. Ito nga matinding issue ngayon sa ating kasarinlan. Opo, marami na hubang mga kabataan ngayon na General, nakikita ho ninyo batay po sa inyong mga napapansin, no? Na aware at talagang tumatayo, may prinsipyo na handa pong ipaglaban ang ating bansa, ang ating konstitusyon, laban po dito sa mga abusado pong mga individual, lalo na dito pa sa ating bansa. Okay, dito sa nangyayari sa atin ngayon, itong laban sa korupsyon, matindi, hindi lamang ordinaryong korupsyon to matinding korupsyon. Ang masakit nito, itong ating mga kabataan, hindi tulad sa ibang bansa na aware sila at talagang sila mismo ang namumuno at nangunguna dito sa mga laban na ito sa korupsyon. Okay? Ito ngayon, unfortunately, kami mga retired mga military and other uniform personnel ang nangunguna dito sa pamamagitan ng aming asosasyon or aming kilusan, United People's Initiative. So, inikayat natin ang mga kabataan na dapat sila nga ang manguna dito sa laban na ito dahil laban ito hindi lamang sa pang-araw-araw kundi laban to sa kanilang kinabukasan. Opo. So ngayon, lumalabas sa social media na meron ng may mga naghihikayat na ng kapwa nila mga kabataan, mga youth groups sa iba-ibang lugar sa bansa para lumabas at ipakita ang kanilang hindi lang pagkamuhi, kundi galit din dito sa matinding korupsyon na ito. Opo, paano po yun babalansin, bako ko'y pasa kay Partner Admar, paano po yun babalansin ng isang kabataan na yung kanyang sinasamahan o pinagkakaisahan na grupo ay hindi sa ibang kampo na iba pong ideolohiya? Ang sinasabi ko po na ma-recruit po sila ng mga makakaliwang grupo at itong mga teroristang grupong ito, General. Okay, yung mga sa mga kaliwa naman, ibang agenda yon, ibang ideolohiya yon, di ba? Komunista yon komunismo di ba? Yung komunismo na yan, matagal ng obsolete na ideology na yan. In fact, yung mga bansang kung saan nangunguna yung komunista noon, Russia, China, wala na yun kapitalista na ngayon. Yung kanilang economy ngayon ay hindi naman komunista kundi kapitalista na. Ngayon, ang sinasabi natin dito sa panawagan dito sa anti-corruption na ito ay ibang laban ito. Hindi ito laban ng ideolohiya kundi laban ng pananagutan, laban ng pagkamuhi dito sa mga korupsyon na ito na nangyayari sa ating bayan. Ayan mga kababayan ko, grabe matindi po ito. So ngayon, tignan po natin yung ito po, matinding kaganapan, nagkabalyahan po. Kilos protesta laban sa korupsyon ikinasa. Naku po mga kababayan ko, ito na. I-check po natin yung bakbakan na ito. Ito po, grabe talaga mga kababayan ko. Deployment ng pulis sa Independence Day, dinagdagan dahil nagkakagulo. Alaka. Mga kababayan ko, walang sasantuhin. Ayan walang sasantuhin. Check natin kung anong nangyayari dito. Ito po,
Flash report dito, flash report. Ito po mga kababayan, panoorin po natin, nagkagirian talaga. Ito po. Walang tayo ng flash report kay Nico Bagsik. Nico? Nagkagulo ang hanay ng mga rallyista sa pagitan ng mga pulis na nakabarikada dito sa bahagi ng Ayan mga kababayan. So ito po yung bakbakan na nangyari. Ito, pakita po natin. Mas maganda at malinaw ito. Ito po ang bakbakan. Ayan, nagkabalyahan po. Ayan, hinuhugot. Talagang sinisira yung barbed wire na bakal. Nagkakagirian po mga kababayan ko. Yan ang eksena ng Independence Day. Nagkapukpukan na. Nagkagulakan na. Nagkakaroon na ng unting komisyon dito sa Kilos Protesta. Ayan mga kababayan, ito po ay yung sinasabi na komisyon sa bagitan ng mga rallyista at ng mga pulis sa Calo, Maynila. Malamang papunta ng Senado ito or papunta ng Palasyo. Ano bang mas malapit mga kababayan? No? Papuntang ano, no? Papuntang Mendiola, ano mga kababayan? O, tuloy pa natin ang bakbakan na ito. Ayan, tabi-tabi, dadaan kami. Wala ka, nagkatulakan na, nagkabugbugan na. Tabi! Tabi! Dadaan kami! Ayan po. Dadaan kami! Dikit po tayo, dikit! Dikit po tayo, dikit! Ayan, nagkakapukpukan na mga kababayan ko sa damit. Libo-libong mga kababayan. Ang galit na galit sa korupsyon na ito. Dadaan kami! Tabi! Tabi! Dadaan kami! Nagkakasigawan na. Ayan na, mga kababayan, nagkasigawan, nagkasiraan na. Ayan na, nilulusog talaga eh, oh. Wala ka, winawasak na. Nako po, ayan na, papasok na. Bata-batalyong riot, police team ang sumalubong sa mga taong ito. Ayan na ka. Bugbugan na mga kababayan. Ayan po ang mga eksena ngayong araw ng independensya. Araw ng kalayaan. Hunyo 12, 1898. Di ba mga kababayan? 1898 Independence Day. Ngayon po ay June 12, 2026. Pangilang Independence Day na ng Pilipinas ito.
Pero sa tunay na kalagayan natin, hindi tayo malaya. Ang namamayagpag ang mga magnanakaw at mga kawatan. Di ba mga kababayan ko? Kaya tayo'y naghihirap. Mga laylayan ng mga Pilipino, naghihirap talaga. Dahil pinagnanakawan tayo ng mga buhayang ito. Kaya ang taong bayan ay galit na galit na. This is the Wonders Philippines, mga kababayan. Abang-abang nyo. Ito kasi ang grupong ito, talagang kilala po sila sa mga protesta. Dahil sila ay mga militanteng grupo na galing sa iba't ibang mga organisasyon na talagang sila ay lumalaban sa gobyerno. Pero yung rallying totoo, mga kababayan, abangan nyo. Dahil buong Pilipinas at mga Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig ay uuwi para ipaglaban ng ating kalayaan. Susupilin ang mga magnanakaw na ito. Abangan nyo po ito dahil higante po ito. Ginising nila ang natutulog na higante. For transparency, for a better democracy. Suportahan po natin si Senador Marcoleta, ang kanyang pinaglalaban kasama ng majority bloc na lehitimong liderato. Hindi gaya ng mga tuplok na bendalo na pinapangunahan ni Erwin Tuplok, Win Gatchalian Bulok at ni itong dalawang One Bull University. Wala nang aasahan ang mga Pilipino sa inyo. Puro panlilinlang at kasinungalingan ang sinasabi nyo. Hanggang ngayon, talagang pinipilit yung pagtakpan ang mga nakawan. I-like, i-share, at i-subscribe ang video ito, mga kababayan. Happy Independence Day. Pero nakakalungkot eh. We are not free from yung mga kurakot sa bansa. Okay po, mabuhay.